celebrate your name, proclaim your majesty. Praise the Lord. Amen. Purihin po ang Panginoon sa araw na ito. Muli po ako si Sister Daisy na muling magbibigay po ng lesson sa inyo. At ito po ay patuloy na amin pong ipinapahayag. Praise God. At higit sa lahat ay nais ko po kayo na batiin ng Happy Mother's Day sa lahat po ng mga mothers sa buong mundo. Amen. At nawa po ay pagpalain tayo ng ating Panginoon sa ating buhay, dahil po ang Mother's Day ay isang bagay na napakahalaga po. Amen. Praise God. Kaya purihin po ang ating Panginoon. So, sa walang pagtatagal po mga kapatid, amen, bago po simulan ang lesson na ito ay nais ko po na tayo po ay magbigay ng isang panalangin upang tayo po ay pagpalain ng Diyos sa araw na ito. At dalangin ko po na maunawaan po natin ang salita ng ating Panginoon. Purihin ka, dakilang Diyos, sa araw na ito. Lord, maraming salamat, Panginoon. Thank you, Lord Jesus, for this day, Lord God, for the privilege, Lord Jesus. Again, O God, hallelujah, na muli, Panginoon, na ipangalat, O Diyos, at ibahagi ang iyong salita, dakilang Ama. Lord, purihin ka, Panginoong Diyos, O God, at nawa, Panginoong Jesus, na kami po, Panginoon Diyos, O God, ay maging pagpapala sa araw na ito, Lord God, at sa lahat po na nakikinig, Lord God, sa aming lesson na ito, Panginoon, O God, ay pagpalain mong kanilang mga buhay, Panginoon, O God, at sa lahat po ng aabutin, Lord God, ng social media ito, Panginoon, dalangin ko, Panginoong Diyos, O God, ng iyong salita ay patuloy, Lord God, na ipapahayag, dakilang Ama. Maraming salamat po, dakilang Diyos, sa iyo lahat ang kapurihan at ang lahat po ng gloria, O Diyos, ay binibigay po namin sa iyong pangalan. In the name of Jesus, we bring back all the glory and honor to you, Lord God. Amen and amen. Praise the Lord. Amen. So we are now in the lesson 7. Amen. At before that, mga kapatid ko, ay bahagya po natin na balikan ang ating naging lesson last Sunday. Praise God. At nawa ay naunawaan po natin ang tinuro po ni Sister Marilu Ragasa sa kanyang lesson 6. Amen. So dito po ay sinasabi dito ay ang panalangin. Ito po yung ating prayer scripture po natin. Sa Mark 14:35, and he went forward a little and fell on the ground and prayed that if it were possible the hour might pass from him. And he said, Abba, Father, all things are possible unto thee. Take away this cup from me. Nevertheless, not what I will, but what thou wilt. And he cometh and findeth them sleeping, and saith unto Peter, Simon, sleepest thou? Couldest that not thou watch 1 hour? In verse 38, watch ye and pray, and lest ye enter into temptation. The spirit is ready, but the flesh is weak. Amen. Praise God. This is the prayer of our God. Amen. Praise God. At ito po ay parang sinasabi po dito, amen, sa madaling pong pangunawa. Sabi po dito, he came back and found them sound asleep. He said to Peter, Simon, you went to sleep on me. Can't you stick it out with me a single hour? Amen. Stay alert, be in prayer, so you don't enter the danger zone without even knowing it. Don't be naive. Part of you is eager, ready for anything God, but another part is a lazy, as an old dog sleeping by the fire. Amen.
So let us briefly, babalikan po natin ng scripture na ito mamaya po. Amen. So let us briefly review the step that leads to spiritual and emotional freedom. Amen. Amen. So ito po ay na ipangaral po natin last time. Amen. At ito po yung tinatawag na reality. Realize I'm not God. I realize that without Him, I'm powerless to control my tendency to do the wrong thing, and my life is unmanageable. Amen. Praise God. So, ito po ay tinatawag natin na ma-realize po natin. Amen. We must to accept that we are not God. Amen. And we are powerless. Kung wala pong Espiritu ng Panginoon, amen, lahat po ng bagay ay hindi natin magagawa. Amen. So, lahat po sa Panginoon, all things are possible. Amen. So, reality, tanggapin po natin sa ating buhay, amen, ang realidad, amen, that we can't do nothing without God. And we cannot stand alone, amen, without Him. Praise God. At ang pangalawa po ay yung hope. Earnestly believe that God exists and that I matter to Him and that has the power to help me recover. Amen. Sabi po ng kaaway, walang hope o walang pag-asa, subalit sinasabi po sa salita ng Panginoon, ang ating pong pag-asa ay siya. Amen. Wala mang pag-asa dito sa mundo, subalit sa ating Panginoon, tayo po ay mayroong future. Meron po tayong bright future. Amen. At dito po, sabi po rin dito, amen, we must to control ourselves, consciously chosen to commit all my life and will to Christ, care and control. Amen. So let us God do to control our lives. Amen. Dahil kung hindi po mag-control ang Panginoon sa ating buhay, saan po tayo pupunta? Amen. So lahat po ng bagay, pag ang Diyos po ang nagko-control, tayo po ay blessed. At sabi po dito, pang-apat po, openly examine and confess my fault to myself, to God, and to someone I trust. Amen. Kailangan po na everyday, lagi po natin i-examine ang ating sarili. Amen. At sabi po dito, voluntarily submit to every change God wants to make in our life and humbly ask Him to remove my character's defects. Praise God. Allowed God to change our life at wag mong hayaan ang dati nating buhay o ang dati nating pagkatao ay muli pong mag-resurrect. Amen. Tayo po ay binago na ng ating Panginoon. Praise God. At kung may mga bagay man na dapat baguhin sa ating buhay, ibigay po natin yan sa ating Panginoon. Let God change us. Sabi nga dito na God still working in us. Wala pong perfecto sa atin. So, ang Panginoon po ay patuloy na nagbabago sa ating buhay. Meron po tayong mga kahinaan, meron pong mga bagay na hindi po natin nauunawaan sa ating buhay. Subalit, ang sabi po ng Panginoon, submit ourselves unto Him. So, evaluate all my relationship, offer forgiveness to those who have hurt me, and make amends for harm I have done to others. Amen. Huwag po tayong maglalagay ng grudges sa ating puso. Amen. Dahil mas maganda po at mas masarap maglingkod sa Panginoon nang wala pong balakid sa ating puso. At yan po ang sinasabi ng ating Panginoon na mayroong kapayapaan sa kanyang presensya. May kapahingahan po tayo sa ating Panginoon. So, evaluate our relationship. Kung meron man tayo na, yes, that's true that God's still working in us at hindi po tayo perfecto. May mga bagay na tayo po ay nasasaktan at meron po tayong sinasaktan. Subalit ang Panginoon po ay hindi nagbabago, mga kapatid, at siya po ay patuloy na gumagawa sa ating buhay. Praise the Lord.
Now, dito po tayo mga kapatid sa lesson 7. Ito na po yung ating body. Amen, ng lesson 7. It is about maintaining momentum. Amen. Ano po ba ang ibig sabihin ng momentum? Ang sabi po dito, means that strength or force that something has when it moves. The strength of force that allows something to continue or to grow stronger or faster as time pass. So, ibig sabihin mga kapatid ko, amen, na ang paglilingkod po natin sa Panginoon o ang lahat po ng mga hurts o lahat po ng mga bagay na kahinaan natin, so kailangan na tayo po ay magpatuloy. Amen. Huwag po nating hayaan na tayo po ay mahuhulog. For example, mga kapatid ko, ang pagpupuri sa ating Panginoon. Praise God. So, ang pagpupuri po sa ating Panginoon, once na ikaw po ay nagpupuri sa Panginoon, huwag kang titigil sa kalagitnaan. Kailangan mo na naabutin yung tugatog ng tagumpay mo sa pagpupuri. Dahil kapag tayo po ay tumigil sa kalagitnaan, babaksak po tayo. Ano po ba ang mas madali mga kapatid? Ang umakyat o ang magpatihulog? 'Di ba mas madali po ang magpatihulog tayo mga kapatid. Amen. Subalit sa paglilingkod po sa ating Panginoon, kailangan po tayo ay umaakyat. Praise God. At sabi nga po na sa pag-akyat po natin, dapat po yan ay tuloy-tuloy. Amen. At huwag po tayong hihinto. Kumbaga mga kapatid ko, malayo na tong ating inabot. Malayo na po yung ating inakyat. Huwag na po tayong magpatihulog pa sa ating pananampalataya. At tayo po ay mawawala sa Panginoon. Kaya nga sabi dito, maintaining the momentum of our walk with God. Paglilingkod po natin sa ating Panginoon. So sabi, what it is important to maintain momentum so that our initial efforts are not in vain. Amen. Marami na po tayong naging karanasan. Amen. Kaya nga ang paglilingkod sa Panginoon, sabi nga daw ito ay mahirap maglingkod sa Panginoon. Yes, mahirap sa laman. Pero kung kasama natin ang Panginoon, hindi po ito mahirap. Madali lang po ito. Dahil kung fully surrendered po tayo sa ating Panginoon, there is nothing hard to serving the Lord. Amen. At lahat po yan ay possible sa Kanya. Praise God. At ating pong tatandaan mga kapatid ko, amen, lahat po ng pinaghihirapan natin, amen, dito sa lupang ito sa paglilingkod sa Panginoon, huwag mong hahayaan na ito ay mawala o ito ay mahulog na lang sa wala. Dahil napakahalaga po ng ating kaluluwa sa ating Panginoon. Praise God. So we want to avoid a relapse, which is falling back into self-defeating position. Amen. Ibig sabihin yung relapse po mga kapatid ko ay yung pagbabalik natin sa dati. Yung sa dati nating buhay. Binago na tayo ng ating Panginoon. Amen. Praise God. At sa ilang saglit lang, amen, at tayo ay natisod, babalik po tayo doon sa dating buhay. So iyan po ang ating iiwasan mga kapatid ko, yung bumalik po tayo sa dating buhay. Kaya nga sabi po natin dito mga kapatid ko, balikan po natin ang scripture dito sa ating unang page ng ating lesson. Ang sabi po dito na ang ating Panginoon pumunta po siya sa Mount of Olives, kasama niya ang kanyang mga disciples. Amen. At siya po ay nanalangin doon sa Garden of Gethsemane. At doon po mga kapatid ko ay ang ating pong Panginoon ay nanalangin dahil yung oras niya ay malapit na. So yun po yung oras na siya po ay hinahunting na o dadalhin na doon sa tinatawag na doon po sa tinatawag na Calvary.
na ito po yung lugar na pinupasay po ng ating Panginoon na kanyang tatahakin. Amen. So kaya po siya, mga kapatid ko, amen, pumunta po siya doon sa Gethsemane, Garden of Gethsemane upang manalangin. At nakita niya si Pedro na natutulog. Kaya nga ang sabi ng ating Panginoon na, Pedro, maaari ba na ikaw ay magbigay man lang kahit isang oras na manalangin? So dito po mga kapatid ko ay sinasabi po ng Panginoon kung gaano pong kahalaga ang prayer sa buhay ng isang Kristiyano. Sabi po dito, because prayer is a vital part of our Christian walk with God. We never experience a victorious life without prayer, mga kapatid ko. Amen. Praise God. So we don't have a chance to free from emotional and spiritual freedom without prayer. Praise God. So napaka-importante po ng ating panalangin. So ito po yung pagtuturo ng ating Panginoon. Kaya nga po yung kung mapipicture po natin yung panalangin ng ating Panginoon na huwag ang aking kalooban ang maganap kundi ang kalooban mo, Panginoon. Praise God. Kaya ang sabi po ng Panginoon, manalangin tayo. Ang ating pong espiritu ay willing, subalit ang ating pong laman, siya po ay hindi willing. Amen. So kailangan po na panatilihin po natin ang ating pananalangin upang hindi po mag-relapse, mga kapatid ko. Amen. Yung ating mga pinaghirapan sa paglilingkod sa ating Panginoon. So how does a relapse happen? Paano daw ito nangyayari? Amen. Ito po yung complacency. Amen. Complacency. Praise God. So ito po yung kasiyahan. Amen. Dahil ang mundo po ay lagi po nag-aalok ng kasiyahan sa atin. Hindi po ba? Lagi po siya nag-aalok ng kasiyahang panandalian lamang. Amen. Kaya nga ang mga Kristiyano, kapag siya po ay binago ng Panginoon, amen, may mga tendency po yan na hanapin po niya ang sanlibutan. Dahil doon po siya nanggaling eh. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, manalangin tayo, tanggapin natin ang kanyang pangalan sa bautismo at tanggapin po natin ang kanyang Espiritu Santo. Dahil yun lamang po ang magbibigay ng kalakasan sa atin, magbibigay po ng pag-asa upang matalikuran natin ang mga bagay na makamundo. Purihin po ang ating Panginoon. So confusion, amen. Nagkakaroon po tayo ng pagkalito. Yan po ang itinatanim ng kaaway sa atin. Nililito po niya tayo upang tayo hindi makapagpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Marami siyang ibibigay sa atin, mga bagay sa sanlibutan, amen, hanggang sa hindi na po natin, amen, maintindihan ang salita ng Panginoon. At tayo po ay natutulad doon sa isang binhi na nalaglag sa lupa at tinuka ng ibon. Amen. Subalit ang nais po ng ating Panginoon na tayo ay tamnan ng kanyang binhi na kung saan po, mga kapatid ko, ito po ay tutubo sa ating puso at magkakabunga. Nais po ng Panginoon na tayo magkaroon ng puso, amen, na bukas, amen, na ito po ay punong-puno ng pagtanggap sa Kanya. Praise the Lord. Compromise, amen. Nagkakaroon po tayo ng kompromiso. Amen. Ikinukompromise po natin yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. Amen. Praise God. Kaya nga, kapag tayo po'y nasa Panginoon na, may mga tukso, amen. O pare, mare, dito ka naman. Praise God. Tagay-tagay naman tayo. Tagal ka na hindi tumatagay eh. Praise God. Pero tandaan po natin, tayo po ay binago na ng ating Panginoon. Hindi po natin dapat na i-compromise ang ating pananampalataya sa Panginoon. Kaya pag ang mga bagay na ito, mga kapatid ko, ang compliancy, confusion, compromise, ito po ay pinahintulot natin sa ating buhay. Amen. Darating po yung catastrophe. Ibig sabihin po, mga kapatid ko, ito yung bunga. Amen. Praise God. Ito yung bunga, mga kapatid ko, na nagkakaroon tayo ng problema. Amen. Nababaon tayo, mga kapatid ko, doon sa mga kasalanan.
Mahirap, amen, praise God, ang bumalik sa ating Panginoon. Praise God. At sabi nga dito mga kapatid ko, na kapag tayo po ay naandoon na sa tinatawag na consequences ng ating mga ginawa, mga kapatid ko, amen, mahirap nang bumalik sa ating Panginoon. Amen. Para tayong mga tupa. Alam nyo, ang mga tupa, kapag ito po ay uh, nabasa na ng ulan, amen, praise God, hindi na po siya makakatayo. Dahil ang tupa po, ang nature po ng tupa, siya po ay mahina. Praise God. Kaya kailangan po niya ang shepherd. Praise the Lord. At ang tupa po mga kapatid ko, mahina po yung vision niya. Amen. Hindi niya nakikita yung kanyang dinaraanan. Mahina po yung vision niya. Kaya kailangan po niya ang shepherd. Kaya pag dumating po ang bagay na mga kapatid ko, hindi tayo makakabalik sa Panginoon. Kaya nga meron po mga pangangaral ng salita ng Panginoon. Amen. Praise God. At yun po mga kapatid ko. So dito po mga kapatid ko, that is the yun po ang nangyayari, amen, kung bakit po tayo nagkakaroon ng relapse sa ating paglilingkod sa Panginoon. Okay, what the element can cause a relapse? Ano po daw yung mga elemento, amen, praise God, na bakit tayo po ay nagkakaroon ng relapse o yung panunumbalik natin sa dati, amen, praise God. Ano po yung mga elementong ito? Sabi po dito, number 1 is reverting to sheer willpower. Amen. Praise God. Yung ating sarili ang naghahari. Amen. Praise God. Yung ating sarili ang nasusunod. Imbis mga kapatid ko, yung will ng Panginoon o yung ating sumusunod tayo sa salita ng Panginoon, yung sarili natin ang ating sinusunod. Praise God. So nasabi ko nga na isang bagay ang imposible sa Panginoon. All things are possible to God, but there is one thing na imposible sa Panginoon, and that is our will. Amen. Praise God. Yan ang will natin, amen, na hindi kayang saklawan ng ating Panginoon. Kaya nga ang sabi dito ni Pablo doon sa Galatians 3:3, sabi po daan, "Are you so foolish? Having begun in the Spirit, you are now made perfect by the flesh." Sabi ni Paul, anyari sa inyo? Nagsimula tayo sa Espiritu at ngayon ay magwawakas tayo sa laman. Praise God. So hinahayaan po natin na muling buhayin ng kaaway ang mga kahinaan natin. Amen. At ito po ay matagal natin ipinaglalaban. Ibinabaka po natin kasama po ang ating Panginoon. Pero ano ang nangyari? Amen. Sa kaunting kibot, amen, sa kaunting tisod, mga kapatid ko, amen, tayo po ay babalik doon sa laman. Praise God. At yan po ang sabi po ng Galatians 3:3. Sabi po rin doon sa Zechariah 4:6, "Then he answered and spake unto me, saying, This is the word of the Lord unto Zerubbabel, saying, Not by might, nor the power, but by the Spirit, saith the Lord of hosts." Amen. So, hindi po natin kayang bumaka, amen, sa mga hamon po ng ating buhay. Subalit magagawa po natin yan sa pamamagitan po ng Espiritu ng Diyos na nasa sa atin. Kaya po napaka-importante na tayo tatanggap po sa Espiritu ng ating Panginoong Diyos. Amen. Dahil kung wala pong Espiritu ng ating Panginoon, wala po tayong conviction. Hindi po natin mababago ang ating sarili. Amen. Dahil alam nyo, kapag tayo po may Holy Ghost ng ating Panginoon, hindi mo na nanaisin na bumalik pa sa sanlibutan. Amen. At doon po ipapaunawa ng ating Panginoon, yung buhay po sa mundo ay punong-puno po ng kadiliman. Amen. Praise God. At ang mga anak po ng Diyos ang nagsisilbing liwanag at asin sa sanlibutan. Kaya po tayo po ay kailangang maglingkod, amen, sa ating Panginoon. Hindi po natin kaya ang mga hamon sa buhay, subalit ang Diyos po ang kasama natin. Purihin ng Diyos. Dito po sa number 2, another element that can cause a relapse is ignoring one of the step.
Amen. So, sa paglilingkod po sa ating Panginoon, sinabi ko na po na mayroong mga temptation. Amen. Meron pong gawa ang kaaway. Minsan sasabihin sa iyo, kaunti lang. Amen. Sige lang, isa lang. Sama ka na sa akin. Sama ka na dun sa mga kaibigan mo. Isang beses lang. Amen. Pero kapag natikman mo muli, mga kapatid ko, sasabihin na natin, mga kapatid ko, gaanong kadalas ang minsan. Yan po na. Amen. Praise God. Hanggang doon sa gaanong kadalas ang minsan, hindi ka na nakita sa iglesia. Hindi ka na nakita na naglilingkod sa ating Panginoon. Kaya ang sabi po dito, mga kapatid ko, amen. So mabuti na sana ang inyong ginawa. Amen. Sana. Amen. Naka one step na tayo. One step higher na, mga kapatid ko. Amen. Praise God. Nakausad na po tayo. Praise God. Nakalaya na tayo doon sa mga kabiguan natin, sa mga hurts natin. Amen. Gumagaling na yung mga sugat natin na nagbigay po sa ating puso. Amen. Nagbigay ng sakit sa ating puso. Gumagaling na yun, mga kapatid ko. Amen. Nasaktan ka uli. So, ibig sabihin, mga kapatid ko, we are not, amen, strong enough, mga kapatid ko, sa ating mga hurts. Kumbaga na kung tayo nagpapatuloy sa ating Panginoon, patuloy na mangungusap, patuloy na i-encourage tayo ng Panginoon at doon po magiging matibay ang ating pananampalataya. Pero hindi po tayo nagpatuloy. Amen. Kaya nga sa kaunting sakit, mga kapatid ko, sa kaunting tisod, wala na tayo. Amen. So naka-step higher na po tayo, nakausad na po tayo. Amen. Praise God. Sa ating mga hurts o sa ating mga wickedness, amen, sa ating weakness, amen, sa ating buhay, mga kapatid ko. Kaya po sabi dito sa Galatians 5:7 tell us, ye did run well, who did hinder you that you should not obey the truth? This persuasion cometh not of him that calleth you, a little leaven leaveneth the whole lump. Amen. Praise God. At sabi po dito, sino ang pumipigil sa atin? Pinipigilan ba tayo ng ating mga mahal sa buhay? Praise God. Ipinahintulot yan ng ating sarili. Amen. So, wag natin pahintulutan yan, mga kapatid ko. Praise the Lord. At hindi rin yan ipahintulot. Amen. Hindi rin gagawin ng ating Panginoon. Praise God. Dahil siya po ang tumawag sa atin. Amen. Praise God na mamuhay po ng payapa, mamuhay ng malinis, at mabuhay, mga kapatid ko, ng mayroong kabanalan. Mamuhay tayo ng sumusunod sa Kanya, righteous. Amen. Buhay tayo ng righteous sa Kanya. Praise God. At dahil sabi niya, amen, iyan po ang nais ng Panginoon, amen, na maabot po natin ang tugatog ng tagumpay na kasama siya. Amen po ba? So, sabi po dito, amen. Ang pangatlo po, mga kapatid ko, a third element that can cause a relapse is trying to recover without support. Amen. Praise God. At sabi po dito, so that means sinasarili po natin yung ating mga problema. Ito po yung Kristiyano na kung saan, mga kapatid ko, amen, siya po ay nagtatago. Amen. Nagtatago po siya sa kanyang sarili. Nagtatago po siya doon sa katotohanan ng kanyang buhay. Amen. Nakikita po natin na siya ay pangiti-ngiti, pero deep inside, mga kapatid ko, sumasabog na pala yung kanyang damdamin. Amen. So, gusto pa rin niya na itago yung kanyang sarili. Amen. Na hindi niya to kaya. Pa-smile-smile po siya, pero may lungkot sa kanyang kalooban. Mayroon para siyang pinagdadaanan sa kanyang buhay. Praise God. So, delikado po yun, mga kapatid ko. Dahil napag-aralan po natin, we study in our previous lesson, mga kapatid ko, yung mga taong ganun, mga kapatid ko, nagkakaroon po siya ng depression. Amen. Ang tao po na nakikimkim ng kanyang sama ng loob, amen, it will goes to depression. Amen. It comes from sadness in our heart. Amen. We have to release
We have to release it, amen, and read, amen, the word of God. Sabi po dito, Ecclesiastes 4:9, inform us two are better than one, because they have a good reward for their labor. For if they fall, the one will lift up his fellow. But woe to him that is alone when he falleth, for he hath not another to help him up. Amen. So, two is better than one. So, kailangan po na meron kang katuwang. Amen. Nakikita nyo ba yung swing, mga kapatid ko? Amen. Praise God. Nasa magkabilang dulo, mga kapatid ko, ay mayroong tao doon. Praise God. Hindi mo mapapalakad o hindi mo mapapataas ang swing. Amen. Na ikaw lang, mga kapatid ko. At hindi ka niya maibababa, hindi ka rin niya maitataas, mga kapatid ko. So, kailangan po ito ay balance, mga kapatid ko. Mas maganda po na mayroon po tayong kasama, mayroon po tayo na pagsasabihan ng ating mga problema, mayroon po tayong, mayroon pong nagbibigay ng advice sa atin. Sa Matthew 18:19, again, I say unto you, that if two of you shall agree on earth as touching anything that they shall ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven. Kung ang dalawa dito sa lupa, amen, ay nagkakaisa sa paghingi sa anumang bagay sa inyong panalangin. So, napaka-importante, mga kapatid ko. Amen. So, kailangan mayroon po tayong katuwang. Meron po tayong mga kaibigan. Meron po tayong mga kapatiran. May leader po tayo dito sa New Life Fellowship. Meron po tayong mga kapatid. Meron po tayong mga elders, mga kapatid ko. Amen. At makakasama po natin sila sa pananalangin kung meron kang mga problema. Meron pong mga pastor dyan na kailangan po nating lapitan, mga kapatid ko. Amen. Praise God. Two is better than one. At ang mga panalangin yan, ipagkakaloob yan ng ating Panginoon. Amen. Praise God. So, wag po tayong mag-isa sa ating buhay. So, wag po tayong mag-pity party. At sabihin natin na walang nagmamalasakit sa akin. Walang nagmamahal sa akin. Mali yun. Amen. Praise God, dahil mahal ka po ng ating Panginoon at hindi nais ng Panginoon na ikaw ay mawalay sa Kanya. Praise God. So in Hebrews 10:25, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, that exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Ito, isang mahalaga to, mga kapatid ko. At wag nating kaliligtaan daw ang pagdalo sa mga pagtitipon. Katulad po ng pag-church, kung saan man kayo naandoon, mga kapatid ko. Amen, saan man sulok ng daigdig kayo naandoon. May mga churches dyan, mga kapatid ko. Huwag po natin itong pababayaan. Amen, praise God. Kailangan po tayong mag-attend ng mga gawain, ng mga divine service, ng mga activities, mga Bible study, kung saan man kayo naandyan, amen, yun po ay mahalaga sa paglago natin sa ating pananampalataya. Amen. Na palakasin po, amen, ang kalooban ng bawat isa. Amen. So, lalo po natin na nakikita ngayon, sabi nga dito, na so much for as you see the day approaching. Ngayon po na nakikita po natin na nalalapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. Praise God. Kaya po, we thank you for our pastor, mga kapatid ko. Wala po silang tigil, mga kapatid. At makikita mo at mararamdaman po natin yung talagang desire ng mga pastor na talagang tayo po ay mapalakas sa ating pananampalataya. Wala po silang pahinga. Pastor Plaza, si Pastor Librado, amen. Yung ating pong nakikita at nakikinig po tayo tuwing 5 o'clock, amen, sa ating mga corporal prayers, mga kapatid ko, amen. Ang ating pong mga pastor, napakaagang pumupunta po dito para lamang po na manalangin. Praise God. At tayo po ay ini-encourage na maging malakas sa ating pananampalataya. Praise God. Kaya po napakalaking bagay po ang mayroon pong social media. Bagaman na itong
po rin ay sinasabi po na ito ay hindi maganda, pero para po sa akin mga kapatid ko, ito po yung sinasabi na maaabot ng medyang ito ang lahat ng tao. Dahil sabi po ng Biblia, amen, na ipapangaral ang bago darating ang kanyang araw o pagbabalik ng Panginoon na kailangan ang kanyang ibanghelyo ay maipangalat. Amen, maipangalat. Praise God, sa lahat ng sulok ng daigdig. So, ito po ginagamit ng ating Panginoon, ang social media. Amen, praise God. Kaya redeeming the time because the days are evil. Amen. At sabi nga po rin mga kapatid ko, praise God, na maging wise tayo na katulad po ng ahas and be harmless like a dove. Amen. Kaya gamitin po natin ang social media mga kapatid ko upang ang salita ng ating Panginoon ay maipangalat sa buong daigdig. Praise the Lord. Amen. Kaya so much thanks sa ating mga pastor dahil talagang napakasipag nila. Amen. At talagang mararamdaman mo yung talagang pagiging ama nila sa kanilang mga miyembro. Kaya purihin po ang ating Panginoon. At ang pang-apat mga kapatid ko, amen, the thing that can cause us relapse is becoming prideful. Amen. So ito po yung nagiging mapagmataas po tayo. Amen. Praise God. Ito po ay ating iiwasan mga kapatid ko. Praise God. Kaya nga po sabi po natin dito, ang isang tupa mga kapatid ko kapag ito ay basang-basa na sa ulan mga kapatid ko, hindi na siya makakatayo. Kailangan niya ang pastor na bubuhatin siya. Amen. At ilagay doon sa kanyang kulungan. So gayon po rin ang pastor mga kapatid ko, na kapag ang isang Kristiyano ay hindi na makatayo, ang mga pastor po mga kapatid ko ang nag-encourage sa kanila upang sila ay makapanumbalik sa Panginoon. Kaya nga bilang isang tupa mga kapatid, makinig tayo dahil ang tupa naman talaga, ang nature niyan talaga ay nakikinig. Pero kung prideful po tayo mga kapatid ko, ay para po tayong mga kambing mga kapatid ko. Alam niyo yung kambing, pastor? Yung kambing, hinihila mo siya mga kapatid ko, sumusuwag siya. Ibig sabihin, kahit hilahin mo siya, amen, kinakatan niya yung kanyang paa sa lupa para hindi sumunod. Praise God. So yun po yung Kristiyano na prideful siya. Amen. So manatili po tayong humble. Amen. At manatili po tayo na maging tupa na maamo para sa ating Panginoon. At magkakaroon po tayo ng blessing sa ating Panginoon. Purihin po ang Diyos. At gayon po rin sabi po dito, for all that is in the world, the lust of the flesh. Amen. So ito po yung gusto ng mga Kristiyano na namumuhay pa doon sa sanlibutan, the lust of the eyes and the pride of life, it is not of the Father. Hindi po raw ito sa Panginoon. Hindi po raw ito sa Ama. But is of the world. At ito po ay sa mundo. Amen. So, and the world passes away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. Amen. Ang lahat po raw na sumusunod, amen, sa kalooban ng Panginoon, amen, will abided forever. Amen. Wherefore let him that thinketh he standeth healed, take heed lest he fall. There hath no temptation taken you, but such as is common to man. But God is faithful. Faithful po ang ating Panginoon, bagaman tayo ay may mga pagsusubok sa ating buhay. Dahil hindi po niya tayo bibigyan ng mga pagsubok na hindi po natin kayang bakahin o hindi po natin kayang tumayo, mga kapatid ko. Ang Diyos po ay faithful, amen, at bibigyan po tayo ng way, amen. Praise God, na maka-escape, mga kapatid ko, that ye may able to bear it. Amen. So, ang Diyos po ay tapat. So, how to prevent a relapse? Paano po tayo magkakaroon ng prevention? Amen. Praise God. Sabi po dito, reserve a daily time for God for examination, for self-examination. Praise God. Na lagi po nating sabihin sa ating sarili,
Amen. Lagi po nating i-scan ang ating sarili. Ano ba ang hindi ko nagawa? Ano ba yung dapat kong gawin? Ako ba ay may mga pagkakasala? Ako ba ay may nasaktang tao? Lagi po natin i-exam ang ating sarili. Amen. I-scan po natin. Praise God. So, Bible reading. So, sa pagbabasa po ng Biblia. Amen. Dahil ito lamang po yung bagay o salita ng Panginoon na siya ay nakikipag-communicate sa bawat isa sa atin. At yung panalangin nga, katulad nga na nasabi po natin doon sa ating prayer, sa prayer po ng ating Panginoon, na maging mapagbantay tayo. Amen. Praise God. Dahil ang kaaway po ay lagi po itong nakabantay din sa atin. So, bantayan po rin natin ito ng panalangin. Na kung saan mga kapatid ko, amen, dito lang po tayo nagkakaroon ng kalakasan. Amen. Praise God. Kaya nga, ang sabi po dito mga kapatid ko, amen. So, sabi po dito, Bible reading and prayer in order to know God and His will for our life and gain the power to do it. Amen. Praise God. Mayroon pong kapangyarihan sa ating pong Panginoon. May kapangyarihan po ang panalangin, amen, ng isang Kristiyano. Kung ang ating puso ay dalisay sa Kanya, amen, wala pong mga panalangin na hindi po sasagutin ng ating Panginoon. Amen. Sa Mark 14:38, watch ye and pray lest ye enter into temptation. The spirit truly is ready, but the flesh is weak. So ito yung nasabi ko mga kapatid ko, amen. Tayo po ay iwas ng Panginoon sa mga temptasyon sa ating buhay kung punong-puno po tayo ng ating pananalangin at pagbabasa po sa Kanyang salita. Purihin ng Diyos. Sa 2 Corinthians 13:5, examine yourself, amen, whether ye be in the faith. Naka-align po tayo doon sa ating pananampalataya, amen. So, patunayan po natin, prove your own self, amen. Patunayan po natin sa ating sarili, amen, at sa Diyos, amen. Sabi po dito, in ourself, amen, know ye not that your own self, kilala po natin ang ating mga sarili, amen. Praise God. At lalong kilala po tayo ng ating Panginoon. Wala po tayong dapat itago sa Kanya dahil lahat po ng bagay ay hayag sa ating Panginoon. Hindi po ba? Amen. Okay po ba sa inyo yun, mga kapatid ko? So, how that Jesus Christ is in you? Amen. Kapag tayo po, si Kristo po yung nasa puso natin, mga kapatid ko. Amen. Andyan po yung tinatawag na konsensya, mga kapatid ko. Pag alam mo na ikaw ay hindi na naka-align doon sa Espiritu ng Panginoon, parang may magsasabi sa ting, 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 ting. So, ibig sabihin, aba, mali na yung ginagawa natin. Amen. So, yan po ang kahalaga na tayo po ay may Espiritu ng ating Panginoon. At tayo lamang po ang nakakasalam kung ang Espiritu ni Kristo ay nasa ating buhay. Except that ye are reprobate. Amen. Kung tayo po ay itinakwil. Amen. Praise God. Kaya po kapag ang Diyos ay nangungusap na sa atin, amen, praise God, huwag po tayong maging matigas ang ating ulo. Amen. Praise God. Dahil may mga bagay, amen, kasabi nga dito sa Biblia na huwag natin bigyan ng kapighatian ang Espiritu ng Diyos. Dahil kapag po yan, mga kapatid ko, ay nabighati, amen, praise God, aalis po yan hanggang sa tayo po ay tatawaging itinakwil. Amen. Praise the Lord. So, wag po tayong maging matigas ang ating ulo. Amen. At wag maging matigas ang ating puso. But I trust that ye may know that we are not reprobates. Amen. Praise God. In Lamentation 3:40, let us search and try our ways and turn again to the Lord. Let us lift up our heart with our hands unto God in the heaven. Amen. Yung pagpupuri po, there is a great power when we lift our hands to God. Amen. Kaya kapag mayroon po mga pagsubok, mga kapatid ko, taas mo lang ang ating Panginoon, purihin mo lang siya. Amen. At makakatanggap po tayo, mararamdaman po natin yung power ng Panginoon na tayo i-release doon sa mga pagsusubok sa ating buhay.
Praise God. At sabi po dito, there are 4 kinds of inventories to evaluate. Amen. Inventaryo po natin ang ating mga sarili. Ano po yon? Physical inventory. Amen. Is someone injury or sickness causing me to stress out? Amen. So, maaaring hindi mo pa inire-release ang nasa puso mo. So, tandaan po natin, amen, kapag ang isang tao po ay naglalagay po ng sama ng loob o naglalagay po ng kasalanan sa ating puso, ito po ay stressful. Amen. Praise God. Magkakaroon po tayo ng sakit. Marami na po tayo na pag-aralan, mga kapatid ko. Amen. Praise God. Na ang galit, amen, ang pagkakaroon ng grudges sa ating puso, it causes depression. It is distressful, mga kapatid ko, sa ating katawan. So, kailangan po na evaluate po natin, inventories po natin, amen, yung ating sarili. Emotional, amen. Check your heart, amen. I am hurt. Ako ba ay nasaktan? Amen. Kung ako ay nasaktan, so kailangan kong i-release ito sa ating Panginoon. I am exhausted. Amen. Praise God. I-release po natin yan sa ating Panginoon. Ako ba ay nagagalit? Sabi nga ng Panginoon, hindi masamang magalit, pero huwag tayong lulubugan ng araw. Amen. Yung galit natin, huwag lulubugan ng araw. Amen. I am resentful. I am tense. Amen. So, relations, inventory, family, friends, co-workers, fellow church member. Amen. So, kailangan, mga kapatid ko, yung ating mga relationship sa ating pamilya, sa ating kaibigan, sa ating mga kamanggagawa. Amen. Panatilihin po natin na ito ay maging maganda. Dahil nga sabi po sa Biblia, we are the salt, we are the light. So, papaano masasabi na ikaw ay light kung hindi nakikita yung liwanag ni Kristo? Praise God. So, paano nating masasabi na asin, na ang pagkain na mayroong asin ay masarap kung wala namang asin na nakikita sa ating buhay? Amen. Dahil ang asin, kapag ito po'y walang alat, amen, ito po, sabi po dito sa Biblia, ito po'y tinatapakan na lamang. Nilalagay po yan doon sa lupa at ito'y tinatapakan lang. But no, we are the salt of the world. Tayo po ang nagpapasarap, amen, praise God, sa sanlibutan. Tayo po ang ilaw. Kaya mag-ilaw si Kristo dito sa sanlibutan ito sa pamamagitan po natin. Amen. Magliwanag yung ebanghelyo ng Panginoon, praise God, para sa atin. Thank you, Jesus. At sabi po dito, spiritual, I am as close as Jesus as I could and should be. Amen. Gaano tayong ka-close sa ating Panginoon? So, tandaan po natin, walang ibang relihiyon na maaaring makapagdikta sa atin. Amen. Kaya sabihin ko, ako ay naglilingkod dito sa New Life Fellowship. Ako man ay ibang denominasyon. Amen. Ang importante po, mga kapatid ko, ay yung relasyon natin sa ating Panginoon. Gaanong kadalas, sabi nga dito, gaanong kadalas na tayo po ay nananalangin, kinakausap po natin siya. Amen. Praise God. Sabi nga ng awit, mga kapatid ko, praise God, every day with Jesus is sweeter than the day before. Amen. Habang tayo po'y naglilingkod sa ating Panginoon, amen, lalo pong sumasarap, amen, yung ating relasyon o yung kasama natin sa ang ating Panginoon, lalo po itong tumatamis, mga kapatid ko. So, every day with Jesus is sweeter than before. Amen. Kahit gaano ka na, naglingkod ka na, nabaptize ka na. Ako, nabaptize ako 1989. Amen. Hanggang ngayon, mga kapatid ko, amen, I feel the Spirit of God. I feel the love of God. Kaya everyday with Jesus, kausapin mo siya, Lord, I am here. Amen. Anong gagawin ko sa araw ito? Patnubayan mo ko. So, lagi natin kausapin ang ating Panginoon. At masasabi mo, amen, tunay pala na habang kausap mo ang Panginoon, habang kasama mo ang Panginoon, praise God, wala kang alinlangan. Lagi pong mayroong kapayapaan sa ating puso. Praise God. Sabi po dito, mga kapatid ko, trust in the Lord. Proverbs 3:5, trust in the Lord with all thine heart
and lean not to our own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy path. Be not wise in thy own eyes, fear the Lord. Magkaroon po tayo ng takot sa Panginoon, because kung tayo may takot, sabi nga dito, na ang takot daw, mga kapatid ko, sa Panginoon, ito'y nagbibigay ng wisdom. Amen. The beginning of wisdom. Kapag tayo po'y mayroon takot sa ating Panginoon. Praise God. Fear in the Lord and depart from evil. It shall be health to thy navel and marrow to thy bones. Honor the Lord with thy substance and with the first fruit of all thy increase. Kailangan po natin yung honor ang ating Panginoon sa lahat po ng bagay. Amen. Di man tayo makarating doon sa mga lugar. Amen. Na kailangan nating puntahan, mga kapatid ko, pero sa pamagitan ng ating bulsa. Amen. Praise God. Ito'y makakarating. Amen. Praise God, ang ebanghelyo ay makakarating sa lahat po ng tao. So gamitin po natin ang ating bulsa upang ang salita ng Panginoon ay maipangaral. Praise God. Sabi po dito sa Galatians 6:4, but let every man prove his own work, and then shall he have rejoicing himself alone and not in another. Praise God. So when we should do these things, we should do a daily brief spot check in our devotion. Simply ask God to check you over. Amen. So, kailangan po natin magpa-check sa Panginoon. Amen. At bago tayo matulog, Lord, salamat sa araw na ito. Huwag nating kalilimutan. Amen. We should all do an annual check-up, and it's more extensive, something along the lines of our annual extended fast and prayer journey. Amen. So slow down long enough to hear God. Amen. In Psalms 1, ang sabi po dito, blessed is the man that walketh in the counsel of the ungodly. Amen. So tayong mga binago ng Panginoon, hindi na tayo kailangang humingi pa ng counsel doon sa mga taong hindi mananampalataya. Dahil ang ibibigay po nilang advice sa atin, amen, ay makamundong bagay. Nor standeth in the way of sinners. So yung mga pinupuntahan po natin, mga kapatid ko, amen, praise God, huwag na nating puntahan yan, mga kapatid ko. Nor seated in the seat of the scornful. Amen. Doon sa mga tao na walang ginagawa kundi kung hindi na tayo ay kutsain, mga kapatid ko. Amen. Praise God. So magandang puntahan mo siya, pero bahagian mo siya ng Panginoon, pero huwag po tayong makikiayon sa kanilang ginagawa. But this is delight in the law of the Lord. Amen. Na maging delight po tayo, maging tuntunan po natin, maging liwanag po natin ang salita ng ating Panginoon. And in His law doeth He meditate day and night. Amen. Yung kanyang salita ay pagbulay-bulayin po natin. Amen. Sa araw at sa gabi, mga kapatid ko. And he shall be like a tree planted by the rivers of water. Amen. Praise God. Kapag ang isang Kristiyano, mga kapatid ko, punong-puno ng salita ng Panginoon, punong-puno ito, mga kapatid ko. Amen. Praise God. Ng mga bagay para sa ating Panginoon, para daw siyang itinanim doon sa rivers of water, na kung saan, mga kapatid ko, ang tubig po yung nagsisimbolo ng Espiritu ng ating Panginoon. Praise God. Kapag po ang tao lunod sa Espiritu ng Panginoon, mga kapatid ko, amen, He bringeth forth His fruit in His season. Ibig sabihin, mamumunga po siya. Di lamang po ito bunga ng iyong character, amen, mamumunga po siya, amen, na magdadala pa ng maraming kaluluwa sa ating Panginoon, amen, at siya po ay lalago sa kanyang pananampalataya. His leaf is also shall not wither. Amen. Praise God. Kaya nga sabi ko, every day with Jesus is sweeter than the day before, mga kapatid ko. Amen. Praise God. Hindi po magkakaroon, amen, praise God, ng wrinkle
ang ating paglilingkod sa ating Panginoon. And whatsoever he doeth shall be prosper. Ano man ang ating gawin, amen, tayo po ay pagpapalain ng Diyos. In Psalms 1:9-11, sabi po dito, I have thought much about your words and stored them in my heart so that they would hold me back from sin. Amen. Hindi na po natin, amen, nababalikan pa ang kasalanan kapag ang Diyos ay kasama natin. Praise God. At sabi po dito, but thou when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut the door, pray to thy Father which is in secret, and thy Father which seeth in secret shall reward thee openly. Amen. Praise God. Kusapin po natin ang Panginoon. Amen. Na ikaw lang, mga kapatid ko, di tayo mananalangin para ipakita lamang sa tao, mga kapatid ko, na tayo po ay nananalangin. Amen. Praise God. Dahil tayo po, kapag ginawa mo yun, mga kapatid ko, amen, nakuha mo na yung corona dito sa lupa. Amen. Praise God. Manalangin po tayo. Amen. Praise God, na kayo lang dalawa ng Panginoon. Amen, ang nag-uusap. But when ye pray, use not vain repetition as the heathen do, for they think that they shall be heard for their much speaking. Be not ye therefore like unto them. Amen. For your Father knoweth what things ye shall need of before ye ask Him. Amen. Alam na po yun ng Panginoon. Di pa man tayo nagsasabi sa Panginoon, yan ay alam na ng Diyos. Amen. So, napakaganda po ng ating lesson. So, this would be a fantastic time for us to enter into our prayer closet and seek the Lord. And if you are here right now and need some spiritual and emotional healing, Jesus is here to heal and restore you right now. Amen. Kaya anuman po yung ating nasa puso, anuman yung ating hurts, anuman yung ating weaknesses, mga kapatid ko, amen, praise God, kaya po iyang pagalingin ng ating Panginoon. Kaya pong bigyan yan ng solusyon ng ating Panginoon. Emotional healing, amen, kaya po yan ng ating Panginoon. Kaya napakaganda po ng lesson ito, mga kapatid ko, amen, at ito'y magpapatibay sa ating pananampalataya. Kaya lahat po, nananawagan po ako, mga kapatid ko, mananampalataya man o hindi, mga kapatid ko, sasabi ko na ang pag-asa nyo sa inyong buhay ang ating Panginoon. Praise God. Kaya kami po ay nananawagan sa lahat pa po na hindi nakakakilala sa Panginoon, anuman ang inyong daladala sa buhay, amen, ang Panginoong Hesukristo po, amen, praise God, siya po ang natatangi ninyong pag-asa sa buhay na ito. Lalo na po sa panahon ngayon, mga kapatid ko, sino po ang makapagsasabi, amen, na ang Diyos pa, na ang ating Panginoong Diyos ay hindi pa darating. Nakikita na po natin ang lahat po ng palatandaan na ang pagbabalik ng ating Panginoong Diyos ay malapit na. Amen. Kaya po habang bukas pa po, amen, ang salita ng Panginoon, habang ipinapangaral pa po ang salita niya, amen, praise God, tayo po ay lumapit sa ating Panginoon. Katulad po dun sa panahon ni Noah, mga kapatid ko, amen, wala pong nakinig sa pangangaral ni Noah, amen, praise God. At doon po sa pangangaral ni Noah, mga kapatid ko, tanging ang pamilya lang niya ang naligtas. Subalit noong isinarado na, sinabi ng Diyos kay Noah na isarado mo na ang pintuan ng barko. Amen. Praise God. At doon na po, mga kapatid ko, bumuhos po ang maraming tubig. Amen. At lahat po, amen, ay nangamatay sa pamagitan po ng tubig. Kaya po, mga kapatid ko, habang bukas pa po, amen, ang salita ng Panginoon, ang Bibliyang ito, mga kapatid ko, amen, praise God, tayo po ay pumasok, amen, sa kaligtasan na inaalay po ng ating Panginoon. Dahil mahal po tayo ng ating Panginoong Diyos, amen. Habang may panahon pa po, amen, praise God, tayo po ay manampalataya, tayo po ay tumanggap sa Panginoong Diyos bilang siya po ay ang iyong kaligtasan. Praise God. Dahil wala pong binigay sa silong ng langit. Amen. Praise God. Maliban po ang
pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Praise God. At dito po natatapos ang ating lesson. Amen. At nawa po mga kapatid, magbigay ito ng kalakasan sa bawat isa sa atin. Di lamang po kayo, maging ako mga kapatid ko, dahil tinuturuan ko rin ang aking sarili. Dahil marami rin po akong kahinaan sa buhay. Subalit salamat po sa ating Panginoon na siya po ang nagiging sandigan ko. Amen. Nagiging kalakasan ko. Praise God. Hallelujah. At gayon po rin mga kapatid ko. Amen. Bago po tayo magtapos mga kapatid ko, gusto ko po na ito ay tapusin na isang maikling panalangin at dalangin ko na naunawaan po natin ang salita ng Diyos. Amang banal, nasabi na po ang iyong salita. Praise God. Naipangaral na po Panginoon ang Ebanghelyo, Lord God. At maraming salamat Panginoon sa mga nakikinig o Diyos sa lesson na ito, Lord God. Dalangin ko Panginoon, open their hearts and mind, Lord God, that they may know, Lord Jesus, that you are a faithful God, that God yesterday, today, and forever. You never change, Lord God. Hallelujah. Lord, strengthen it, it's every one of them, Lord God. Lead them, Lord God, for the path of freedom, Lord Jesus. A freedom, Lord God, to all the vices, Lord God. Freedom, Lord God, hallelujah, to all the things, Lord God, that pleasing unto you. Lord Jesus, hallelujah, be with them, Lord God, hallelujah, for all the things that they do, Lord God. Save them, Lord Jesus, hallelujah. Don't let harden their heart, Lord God, hallelujah, to accept you as a personal Savior of their souls, oh God. Thank you, Jesus, Lord God, hallelujah. Be with them, Lord Jesus, at naway dalangin ko, Panginoong Diyos, O God, na sila'y tatanggap, Panginoon, sa iyong pangalan, tatanggap sa iyong banal na Espiritu Santo, Lord God. Lord, sa lahat po ng inabot, Lord God, ng salitang ito, Panginoon, ang dalangin ko, Lord God, i-cover mo sila, Panginoon, ng iyong wisdom, i-cover mo sila, Panginoon, ng iyong katalinuhan, Lord God, na ang mga salita, Lord God, hallelujah, nakapaloob sa mga lesson na ito, Panginoon, O Diyos, hallelujah, ay magkukumpol sa kanilang mga puso, Panginoong Diyos, O God. At Lord God, at sisibol doon, Panginoon, Lord God, ang essence ng pagtuturong ito, Panginoon, O Diyos, at nawa ay maramdaman nila ang iyong pag-ibig, maramdaman nila ang iyong pagmamahal, O Diyos, hallelujah, habang may panahon pa, Panginoong Diyos. Tulungan mo sila, Lord God, nakikilala sa iyo, Panginoon. At dalangin ko po rin sa aming mga kapatiran, Lord God, na nanlalamig sa pananampalataya. Nawa, Lord God, ang lesson ito yung maging kalakasan nila, Panginoon. Lord Jesus, at lagi mo ipapaalala sa kanila, O Diyos, ang una nilang pag-ibig sa iyo, O God. Hallelujah, na kung saan, Lord God, ikaw ay kanilang tinanggap bilang tagapagligtas, Lord God. Kaya papag-initi mo, Lord God, ang kanilang pananampalataya sa iyo, Lord God, habang hinihintay po namin ang iyong pagbabalik, dakilang Diyos. Maraming salamat, Panginoong Diyos, O God, at sa susunod pa pong mga linggo, Panginoon, ng aming pagtuturo, kayo po, O Diyos, ang manguna, Lord God, at lagi po ang anointing mo, Diyos, ang manguna sa amin, O God. Maraming salamat, dakilang Diyos. Lahat po ng ito'y binabalik namin, ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat sa iyong pangalan. In the name of Jesus, we bring back all the glory to your name. Thank you, God. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. At muli, ito po si Sister Daisy. Muli po akong bumabati sa inyo ng magandang gabi. Amen. At happy mothers. Amen. Sa lahat po ng mothers. Praise God. Hallelujah.